Okay, unlawful detainer at saka forcible entry. So, ito yung dalawang types ng ejectment o yung pagpapaalis ng isang occupant o ng isang rumerenta sa isang property. So, ano tong unlawful detainer? Yung unlawful detainer daw, based doon sa Google, unlawful detainer yung sinabihan ka ng umalis, pero hindi ka pa rin umaalis. So, ibig sabihin, pwede kang kasuhan ng pwede silang mag-file ng unlawful detainer. No? And then, pag na-file lang ka ng unlawful detainer, pwede nilang gawin yung kasunod. No? Kasi may notice ka na pinapaalis ka na, may notice ka na, then hindi ka pa rin umaalis, di mo pa rin binibigate yung property o yung lugar, so pwede ka na nilang kasuhan ng forced entry. Forcible entry, yun yung physical ka ng pinapaalis, tinatanggal yung mga gamit nyo. Halimbawa, yung sa mga, halimbawa, kinuha ng bangko yung bahay nyo, then forsahan kayong pinaalis, yun yung forcible entry. Yung mga nakikita natin in real life, sa mga pelikula, mga teleserye, ayan. Yan pala ang tawag dyan. Yan yung, kakaption ko na lang is yung unlawful detainer at saka forcible entry, no. So, ito is, law and business kasi merong mga pwesto na hindi naman talaga nila pag-aari. Yung pwesto ng kanilang negosyo, inuupahan lang nila. Yung lugar is for lease. Nangungupahan lang sila dun sa pwesto na yun para sila makapagnegosyo. So, yung binabayaran nila yung renta, di ba? So, pag binigyan ka na ng notice and hindi ka pa umaalis, that is called unlawful detainer, and then pag persahan kang pinaalis dun sa property, that is what you call forcible entry. So, yun. Knowledge yan sa law. Pwede nating ilagay business and law vlog. So, yun lang po.